So ngayon, ang Senate Committee on Public Services earlier recommended the temporary suspension. Ba kinakailangan pala magrekomenda muna ang Senado ng suspension of private motor vehicle. Ibig sabihin, kaya lang sila nakikinig, Pero kahit pala magngangawa ang publiko, wala tayong magagawa pare-pareho. Kasi ito'y batas na ito mga kaibigan At itong sinasabing pagpapatigil sa implementasyon o pagpapatupad nito, mga kaibigan, hanggang ngayon lang yan. Batas na yan Di ba? Any moment, pwede rin ibalik yan Kasi batas na yan mga kaibigan Di ba? Ngayon, ano ang leksyon dito? Isasama na natin yaan pong anti-terror bill. Kasi nagdidibatihan sila Ewan ko kung may nakapagsabi nito sa mga tumatayo laban sa pagpapatupad ng isa pang baluktot na batas. Yan pong anti-terror law. Inuulit natin tayo po ay hindi kontra sa batas na ay laban sa terorismo. Sang-ayon tayo dyan Kasi walang walang matinong tao ang sasang-ayon na na hindi tayo gagawa ng anumang hakbang para sa proteksyon ng ating bansa at ng mamamayan laban sa terorismo. Maganda. Katulad din yang MBIC na yan MBIS na yan Magaganda lagi ang layunin. Pero nakita ninyo ngayon dito sa MBIC, MBIC, yang ipapatupad sanang batas ng LTO. Sino ba gumawa niyan? Di ba Kongreso? Pag sinabi mong Kongreso, ipinasa yan ng Kamara at saka ng Senado. Pero yan ay kailangan pagtibayin ng Presidente. Hindi magiging batas yan hanggang hindi pumipirma Presidente dyan. At pag hindi niya napirmahan yan for a certain period, mga kaibigan, automatic, magiging batas yan. Di ba? At kahit na tutulan niya yan, kontrahin niya nung una, ganap ng batas ito Ganap na. Pumirma na rin ang presidente dyan, mga kaibigan. Kaya lang, kahit hindi pinirmahan ng batas ng isang presidente, pwede siyang baliktarin kung tutol siya sa batas, pwedeng igiit ng mga mambabatas na nagpasa ng batas yung batas, di ba? Na maging ganap na batas. Ngayon, ano ang sinasabi ngayon nitong mga, dahil nga masyadong anomalous itong batas. Hindi dapat naku-question ang batas, tandaan ninyo. Mga kaibigan, isasama ko isasabay na natin sa isyong ito yung anti-terror law. Magaganda lahat ang layunin ng batas pag ginagawa. Sapagkat hindi naman nila sasabihin na yung batas ay masama, makakasama, di ba? Ano ang dapat nating matutunan dito? Sinasabi ngayon itong mga private sector na i-authorize at inauthorize na yung iba Meron nang nabigyan ng accreditation at authorization para sagawa noong pong inspection sa mga sasakyan. Ang sabi nila ngayon, sapagkat nung pinatigil na, mga kaibigan, pinatigil muna pala, muna. Lalahanin nyo, sabi ko nga, batas ito
sinuspend lang. Ito'y suspension lang ng implementation o ng pagpapatupad ng batas. Pero nananatiling nandyan yung batas. At pwedeng any moment, ipatupad yan. Di ba? Ngayon, kaya sila nagkaganyan, nabuko itong katarantaduhang ito, sapagkat ang publiko nag-resist. Di ba? Maingay tayo. At nung makitang maingay tayo, siyempre tayo magagalusan di ba? Mga kaibigan At ito'y ginagawa nila sa harap ng pandemya. Ano ngayon ang naging reaksyon? Kumilos ngayon yung mga mambubutas. Di ba? Mga kaibigan, nape-pressure sila sa public outrage. Natatakot sila. Kaya lamang sila kumilos. At nung ito namang mga congressmen at mga senador, nakita nila na merong public outrage o pagkagalit ng publiko, merong resistance, malakas na resistance laban dyan sa batas na yan. Nung una, ang sabi pa ni Tito Soto huwag nyo hanyang i-demonize. Mga kaibigan, yung batas. Baya kalahin mo, kasalanan pa ng publiko pag ikaw, nagreklamo. Bakit kayo nagpasa ng ganyang kawalanghiyang batas? Hindi ba? Abay, masama pa kay Tito Soto yun Ang sabi niya, pinagbantaan pa ang publiko. Huwag nyo hanyang i-demonize. Yung batas, yung pagpapatupad ng batas na yan. Mga gago pala kayo di ba? Isipin mo, anong gusto mo? Saluhin ng taong bayan yung katarantaduhang iimbentuhin ng mga nasa gobyerno? Mga kaibigan? Unang-una, hindi nyo kinonsulta taong bayan dyan Hindi ba dapat lahat ang proseso ng batas? Dapat yan, kasama lagi dyan yung public hearing na hindi nila ginagawa. Nag-public hearing siguro sila, sikreto. Secret hearing ang ginawa nila. At ang kinausap nila, yung mga stakeholders dito. Yung makikinabang. Pero hindi kasali yung mapipinsala. Dapat yung mapipinsala ang kakausapin mo. Hindi ba? Para mapakinggan mo kung ano ang magiging epekto nito, kung magiging batas ito. Yan tayo may problema ngayon sa mga batas. Kitang-kita dito, pati ang anti-terror bill. Kakaiba ang mga batas ngayon, hindi na nahihiya, walang kahihiyang batas ang ginagawa nila. Sasabihin, siyempre, maganda niya layunin ng batas layunin. Nung magpapatupad, maganda ba layunin? Masama balakin Ang balakin mga kaibigan pigain, paduguin ang publiko, mga kaibigan, para makapagpayaman sila. Yung pawis ng publiko na pinaghihirapan ng taong bayan, gusto nila sila makinabang. Hindi ba pag nanakaw din yun? Pang-hold up yun? Mga kaibigan, gusto mong pagkakitaan yung pinagpawisan ng publiko? Kasabwat itong mga nagpapa-accredit. May asosasyon pa akong natawa ko Itong mga asosasyon na ito na pumupuri dun sa batas ngayon na pwede naman daw pag-usapan dahil ibababa daw nila. Yun daw halaga. Mga kaibigan, na ibig sabihin nun? Di ibig sabihin, tama tayo. Talagang pagsasamantala ang gagawin nila. Pwede naman pala, bakit nyo itinaas? Hindi ba? So, ano na yan That is all water under the bridge. Ika nga po.
Pero ang pinakamalalim dito na dapat nating matutunan ito, yung proseso sa paggawa ng batas. Yun ang nakakalimutan nating mga nasa publiko. Yung mga pumupuri, di ba? May pumupuri. Tama naman niya yan eh. Magkaroon ng upuan eh. Ang mga bata, kasi ang mga bata sa Amerika ganyan ang batas pinagmamalasakitan ng ang publiko ron sa kwan. Tanong mo, ganyan ba pagpapatupad doon may kasamang hold up? Yung batas nyo, ginagawa nyong pain para hold upin yung mamamayan Ang depekto rito, yung proseso sa paggawa ng batas. Sapagkat sabi nga natin sa mga nauna na nating programa, ang paggawa ng batas, dapat sundin mo yung proseso. Una, yung intention ng batas. Diba? Siyempre, dapat ang intention ng batas, hindi lang basta maganda. Kailangan, itong batas na gagawin mo, gagawin mo ito para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ba? At ipapatupad mo sa lahat. Aanin mo yung batas kung di mo ipapatupad sa lahat. O doon pa lang, bagsak na sila Bakit? Papatupad mo lang yan sa private cars. Kasi iniisip nila, lahat ng mga may pribadong kotse, singilin mo ng singilin yan, pigain mo ng pigain yan, magpipilit siyang makapagbayad. Di ba? Para makasurvive siya, mga kaibigan. Kaya marami nga, di ba? Kumukuha lang ng sasakyan, hulugan. Ilan lang yung mayayaman lang talaga rito ang nakakabili ng sasakyan na cash, di ba? Katotohanan yan hindi naman natutuwa sa inyo yung mga car manufacturer. Pag mayaman ka, bumili ka ng cash Di ba? Paano walang kikitain yung ahente? Ano kikitain ng ahente sa'yo? Di ba? Mas gusto pa nga nila hulugan. Nandun na tayo, mga kaibigan. Sa paggawa ng batas, kailangan mo, pakinggan mo kung sino yung mga apektado. Na katulad nito, meron jeep, merong TNBS, meron taxi. Hindi nila binilang yun Bakit? Yung bambata ay sinasakay lang sa kotse na pang-private. Sinasakay din sa taxi yan Sinasakay din sa jeep yan. Di apektado rin yan. Kailangan lahat sila represented sa paggawa ng batas. Hindi ba? Yung kung tawagin nagpapatawag sila ng public hearing. Hindi naman nila ginagawa na ngayon yan Kasi talagang ang pakay nila, ilusot ang mga batas na kung hindi man pagkakapirahan, magagamit nila sa panunupil laban sa kaaway nilang itinuturing nilang kaaway. Hindi ba? Katulad niyang anti-terror law. Ito, ewan ko dyan sa anti-terror law. Mga kaibigan, ako may katanungan ako dyan Ewan ko lang kung yung mga nagtatanggol na itong batas na ito ay dapat na wag maipatupad. Pero may nabasa tayo na parang ang tenor ay sinasabi na itong mga mahistrado ng Korte Suprema ay meron na silang mindset. Kondisyon na yung isip nila na ito'y batas. Ngayon, ito'y may mga kumokontra dyan, di ba? Na wag maipatupad. Ewan ko lang kung merong nagsasabi na may malaking depekto yung batas na yan Lahat ng batas. Katulad nito, yung ginawa nila mga batas at ng itong mga sinundang administrasyon, may mga batas na
pinagagawa dyan, wala na kasing magawang batas eh. Kaya ang ginagawa na lang nila, hindi sila kontento sa, siguro ito'y kapalit ng kanilang pork barrel, di ba? Para magkaroon sila ng pork barrel, kailangan nila gumawa ng batas na makakakolekta ng pondo para kapalit nung kanilang pagpapasa ng batas. Maraming makikinabang, hindi lang pork barrel ng mga mambabatas. Magkakapera din yung mga nasa executive. Pinagtutulungan tayo ng tatlong branch ng gobyerno eh. Pagdating sa kwarta eh, mga kaibigan. Ngayon, itong mga batas na yan, di ba, para sa ikabubuti dapat. Dahil sinasabi nga, maganda naman na yan, layunin ng batas. Totoo yun, naniniwala tayo ron. Bakit naging maganda? Kasi hindi sinasabi kung ano yung masama. Di ba? Ang talagang punto dyan is, walang masama sa batas eh. Ang masama, yung magpapatupad ng batas. So, ano ngayon ang leksyon dyan? Ang leksyon dyan, na yun naman ang totoo, dapat sinisiguro natin na ang mga batas na ipapasa kaya yan sa Kongreso, kaya yan sa mga ordinansa, kahit sa mga lungsod, yung mga kung tawagin ordinansa, dapat yan, lahat ng yan, nang gagawin o lilikhaing batas, kinakailangan laging tinitiyak sa mga batas na yung batas ay hindi magagamit sa pag-abuso. Wala naman sa batas eh. Paano ngayon? Ang safeguard. Kailangan natin ng batas. Kailangan merong safeguard ang batas. Na sinisigurong sa batas na ipapasa mo, walang gagamit niyan para abusuhin yung batas na yan. Yun ang question dyan eh, mga kaibigan eh. Walang masama sa terror bill. Wala ring masama dito. Pero pagdating sa pagpapatupad, huhut-hutang ka na ng LTO tsaka ng DOTR. Maraming makikinabang dyan. Kita ninyo katarantaduhan yan ngayon. Nakikiusap ng yung private sector na makikinabang dito, na magtatayo ng negosyo. Maibababa naman daw pala yung bayad dyan. Ang laki ng maibabawas. Mahigit yata sa kalahati. Bakit nyo nilaki yan? Yun nga yung sinasabi natin kahapon eh. Katulad lang yan ng mga skyway, expressway. Yung mga kinukonsinte. Paano nga, wala yung safeguard na yun sa batas lagi. Hindi katulad ng mga batas nung araw. Halimbawa, bigyan ko kayo Ito kung sa bagay kahit na ang batas ay merong matibay na safeguard laban sa pag-abuso, inaabuso na nga lalo pa yung batas na walang safeguard. Demonyo yung magpapatupad, mga kaibigan, ng batas. Paano yan? Dilintik na abuso gagawin sa iyo. Kaya nga, nakita ninyo yung mga sip-sip buto na military general. Ako, naawa ako, alam nyo kung saan? Sa mga sundalo Yung pangkaraniwan sundalo Hindi nila alam yan Hindi nila nararamdaman yan Na ginagamit sila nitong mga matataas na opisyal Ginagamit sila sa personal na pakinabang ng mga opisyal nila. Nakita mo kung mga makapagsalita yan sila parlade. Yung mga general, kahit yung chief of staff ngayon
Iba sinasabi, yung daw reporter, patunayan niya raw na hindi siya humingi na nga kayo ng paumanhin eh. Hindi ba? At sumabit na nga kayo eh. Sa inyo na nga nanggaling. Na nagkamali kayo doon sa mga ni-red tag nyo. Pagkatapos sasabihin mo, yung reporter, sino ba nag-akusa ron? Ang burden of proof, wala sa reporter. Kahit tanungin mo sa husgado yan. Binabaliktad nyo ang ang rule of law eh. Tapos tatawagin yung rule of law yan. Mga kaibigan, rule of law nino yan. Rule of law nyo yan. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Walang safeguard kasi yung batas. Kaya masama. Mga kaibigan, dapat protektado ng batas na ipinapasa ang publiko laban sa anumang pwedeng gawing pag-abuso ng mga magpapatupad ng batas. Yung taong walang hiya, walang credibility yun eh. Tulad to, si Presidente Digong nyo. Paano magkakaroon ng credibility? Ang katulad niya, pinatigil mo yung... sana, pati yung mga mambabatas, pinaniniwalaan nyo ba? Kaya lang nila pinatigil yung galitan tao. Pero yung batas pa rin yan eh. Anytime, pwede nilang ipatupad. Ibig sabihin, kung talagang sincero sila, abay, lamukusin nyo yung batas. Gumawa na kayo ng isang batas na nagpapawalang bisa doon sa batas. Pagbobotohan lang naman yun, sandali na lang yun. Di ba? Total inirekomenda na nilang huwag ipatupad eh. O di, bawiin na ninyo yung batas, gumawa na kayo ng batas, napipirmahan na lang. Di ba? Na nagpapawalang bisa doon sa batas na yun. Di ba? Kung totoo yan, kung sincero yung mga yan, huwag kayong masyadong magtiwala. Batas na yan eh. Ang pwede mo lang ang maging security na lang ng publiko, laban dyan sa kawalangyaan ng Motor Vehicle Inspection, ang pwede na lang maging proteksyon ng publiko, dyan, mapawalang bisa yan. Mga kaibigan. Pero hanggang batas yan, walang proteksyon ng publiko dyan. Pansamantala lahat yan. Pansamantagal lang yan. Pagka nakalimot na kayo at lumamig na yung issue, eto na naman, bibigwasan ka niyan. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yang IATF na tagapagpatupad. Kaya yan, mga ano katunayang walang kwenta yung mga general na retirado, inupo mo dyan. Hindi nila napatino eh. Yung kanilang hanay eh. At hindi nila nagampanan ng tama yung kanilang hanay. Kaya may mga nag-aabuso. Merong mga nambubuli. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mga opisyal sa military tsaka sa pulis. Dito lang sa administrasyon na mambubuli ang mga opisyal. Naawa ako sa mga pangkaraniwan sundalo. Hindi na nila naiintindihan yun. Lalo na sa sundalo, sumunod ka muna bago ka magreklamo. Di ba? Mga kaibigan. Naawa tayo, ginagamit sila eh. Kasi yung ginagawa nitong mga opisyal, para sa sarili nila yun, pagsisip-sip, hindi naman nila undertaking yun eh.
Hindi naman nila mandate yung magsip-sip eh. Mga kaibigan, ginagawa nila yon para na lang sa sarili nila eh. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Nung araw pa po eh, sabi ko nga, ilang presidente na itong inabot natin. Yang ginagawa ni Parlade tsaka nung ibang general na nasa active service ka ng police or ng AFP, pag ikaw sumabit ka dyan, walang nakagawa niyan. Yun ang bubuli. Tapos protektado ng chief of staff. Mga kaibigan, si baka kaagad sa pwesto. At ang masama, kailanman mahirapan ka na makabalik, makakuha ng magandang pwesto. Bali ba ito ang pagkakaiba ngayon? Sa panahon ni Marcos, kokonti ang general. Mga kaibigan, bakit? Ngayon, 2-5 general. Mga kaibigan, basta malakas ka, pwede ka maging general. Kahit na general problem, general merchandise, general motors, yan po, pwede ka niyan. Ngayon, dati hindi. Limitado general. Kung 15 lang ang general. Bakit? Walang pupwestuhan sa'yo eh. Di ba? Merong kategorya yan eh. Ngayon, nakita ninyo, spokesman ng military, Major General. 2 estrella. Spokesman ka lang eh. Nung araw, Lieutenant Colonel. Yan lang yun. Mga kaibigan. Full Colonel. Hindi ako full Colonel noon. Chief of Police na eh. Mga kaibigan eh. Nagiging provincial commander na ang Colonel noon eh. Bakit? Kasi nga, konti ang general. Hindi ka pwede magkaroon ng excess na general na wala namang pakinabang. Kaya nangyayari, kailangan mag-create ka ng palsipikadong opisina para accommodate mo yung magkaroon ng pwesto yung general. Kahit na 3 lang sila ron sa opisina niya at ang command niya, 3 lang ang tao niya. Under his command. General ka na, 3 tao mo. Mga kaibigan, sipin mo yan. Ngayon, 2-5. At noon, pag sumabit ka, hindi ka na makakakuha ng pwesto. Madedemote ka pa. Hindi ka mababawasan ng rango, pero wala kang pwesto. Ano mangyayari? Doon papasok yung mga full colonel. Yun naman ang magiging general. Para mapunuan yung mga pwesto na kailangan nakapwesto general. Ganun nun. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon. Dito, sino magkakaroon ng pagkakataon? Yung malakas magsipsip. Mga kaibigan, malakas pang sumipsip kay malabanan. Mga kaibigan, iyan ang kalakaran ngayon. Wala nang kwenta. Ang puhunan mo magsipsip. Kakayahan, meron pa ba? Wala na eh. Sabi nga, it's not what you know. It's whom you know. O it's who you know. Di ba? Halin sa dalawa. Alam niyo naman ako, pagdating sa English, talagang, kuwan tayo dyan. Natatawa sila, mga kaibigan. Kaysa naman doon sa magaling mag-English. Mas may pagmamalaki ko naman ang sarili ko. Magaling ka nga mag-English. Kaya ka nag-i-English para hindi ka maintindihan. Hindi alam nung kausap mo, nanloloko ka na. Kasi English eh. Mga kaibigan, di ba? Di ako nagugulat dyan sa English na yan.
Lalo na dito. Kung makapag-English ang tao rito, lalo mga nasa gobyerno, meron nga dyan na appoint sa gobyerno. Walang ano yan ha. Ang natapos kumain. Pero nagkakamal. Di ba? Oh. English ng English eh. Mga kaibigan, awang-awa ako doon sa English. Kasi wala naman yung kasalanan yung English, pinapahirapan niya. Ha? Kung may orthopedic ng English, palagay ko, mga kaibigan laging pasyente yun Mga kaibigan, ngayon, alam nyo yung English, baliwala naman yan Kung gagamitin mo yan, laban din sa mamamayan. Gagamitin mo sa panloloko. Yan. Baliwala yan. Di ba? Para ding pinag-aralan yan. Ha? Nag-aral ka nga, Harvard, kung saan-saan. Pagbalik mo dito napwesto ka. Oh. Tapos yung natutunan mo ron, gagamitin mo pala laban sa mamamayang Pilipino. Bay, sira ulo mo. Di ba? Dapat sa ikabubuti ng sarili mong mamamayan mo gagamitin. Para ang mamamayan, hindi ba kaya nung nagsisimula ang edukasyon, bakit ang mga mayayamang pamilya, kahit saan bansa, nagpapadala sila kung saan magandang eskwela na angkop dun sa gustong maging kurso ng kanilang anak o gusto ng magulang na maging kurso ng anak. Papadala ka sa abroad, di ba? O para doon ka mag-aral, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang layunin ng edukasyon ng araw, para ang tao, ang kapwa-tao niya, ang kapwa niya mamamayan, ang makinabang doon sa kanyang pag-aaral. Di ba? Maiuwi niya ang karunungang kanyang natamo. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito sabi ni Presidente Digong nyo ngayon, ang Pilipinas daw ay handang makipagtulungan para palakasin ang kaugnayan sa European Union. Sa kabila ito na kung ano-ano pinagsasabi niya dyan, di ba? Pananakot, minura, yung international organization. Organization kasi yung European Union organisasyon ng ilang mga bansa sa Europa. Di ba? Mayayamang bansa yan sa Europa. Ang pinakahuling sinabi nga nitong si Presidente Digong laban sa European Union, yung di ba, inakusahan niya yan na hinostage daw yung COVID vaccine ng European Union, mga kaibigan, para laban sa ibang mga bansa. Nutukoy niya tayo. Wala, hinostage. Niya ng wala naman siyang pinagbabasihan doon sa sinabi niya. Nagmamagaling para maipakita niya na hindi siya takot sa mga bansa. Ngayon, bakit binabago mo? Paano, di ba? Naglalabasan na mga report tungkol sa human rights violation, mga kaibigan. Pati na yung corruption. Ang sanhi, tandaan ninyo, ng patuloy na pagdagdag ng bilang sa kaso ng COVID dito sa Pilipinas, corruption ang sinasabi sa ginawang pag-aaral ng ibang bansa. Kaya tayo ang kulelat. Yan tandaan ninyo. Yan ang maliwanag. Kaya, mga kaibigan, nagbabago na ng tono.
ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na